Dear Miss Love, good day po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Randy. Gusto ko lang ikuwento sa inyo ang kwentong matagal ko nang kinikimkim at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung tama bang ilabas ko. Kwento ito kung paano ko pinagsabay ang magkapatid at kung paano ko unti-unting nalunod sa sarili kong kagagawan. May asawa po ako. Ang misis ko ay si Elaine, 28 taong gulang. Bata pa, simple lamang siya at mabait. Yung tipo ng babaeng hindi mo maiisip na sasaktan mo kahit sa isip lang. Kasal kami magtatatlong taon na. At masasabi kong maayos naman ang naging pagsasama namin. Hindi man perpekto, pero payapa. Walang sigawan, walang selosan, walang malalaking problema. Kaya nga, mas lalong mabigat sa dibdib ko ang lahat ng nangyari. Ang mga nagawa kong pagkakamali sa kanya. Ang hipag ko naman ay si Bella, kapatid ni Mrs. Kaedad ko siya, 35. At bago ko pa man maging asawa si Elaine, naunang maging bahagi na ng buhay ko si Belle. Opo, Miss Love. Ex-girlfriend ko si Belle. Nung high school kami, magkaklase po kami. Halos 3 taon din kaming naging magkasintahan. High school lovers ika nga. Bata pa kami noon pero seryoso na kaming dalawa sa isa't isa noon. Siya talaga ang una kong minahal. Una kong pinangarap na mapakasalan. At siya rin ang una kong karanasan sa kama. Parehas lang kami. Ako rin ang unang karanasan niya. Siya talaga yung babaeng tumatak sa isip ko. Pero katulad ng maraming kwento, hindi po kami nagkatuluyan. Dahil nung mag-college, nagkahiwalay kami ng landas. Nagkanya-kanya. Hanggang sa siya ay nag-asawa na. Isang seaman ang mister niya. At ako naman, makalipas ang ilang taon, napalapit ako sa kapatid niya, kay Elaine. Hindi ko naman inakala noon na magkakaganito ang ikot ng tadhana. Sa ngayon po ay pansamantala kaming nakatira ni Elaine sa bahay ng nanay niya. Sa biyanan ko. Pinapagawa pa kasi namin ang sarili naming bahay. Wala namang problema sa biyanan kong babae. Mabait naman to. At sanay na rin naman kami sa ganoong setup. Akala ko magiging simple lang ang mga araw namin doon. Hanggang sa dumating ang buwan ng Disyembre. Sinabi sa akin ni Elaine na magbabakasyon ng Pinas ang ate niya. Si Belle, umuwi galing ng abroad. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita nito. Ilang taon din. Balita ko lang sa kanya ay mula sa mga kwento ng biyanan ko at ng misis ko. Hindi ko inasahan na uuwi siya noon sa probinsya at doon muna titira habang nagbabakasyon. Hindi rin pumasok sa isip ko na may mabubuksang kung anong matagal ko nang isinarang damdamin. Nung araw na dumating siya, nandun ako noon sa sala. Pagpasok niya ng pinto, nagkatinginan kami kaagad. Nagulat pa ako noon. Hindi ko naman kasi inaasahan na ganun na ang itsura niya. Mas lalo kasi siyang gumanda. Maganda na siya noon pero ibang-iba ngayon. Makinis at napakaputi. Talagang mapapalingon ka sa kanya. Hindi pa nga ako nakapagsalita nung una. Tila ba biglang bumalik ang nakaraan, ang mga alaala. Ngumiti siya nun sa akin ng sobrang tamis. Ngumiti rin ako. Simpleng kumustahan lang ang naganap. Long time no see, Randy. Tas nagbeso siya sa akin. Amoy na amoy ko noon ang halimuyak ng pabango niya. At sa hindi ko inaasahan noon, Miss Love, nakaramdam ako ng kakaiba. Kahit sabihin mong may asawa na ako, tila ako nilagnat sa pagkakalapit namin. At sa mga sumunod na araw, madalas kaming nagkakasabay sa bahay. Minsan, nasa kusina siya habang nagkakape ako. Minsan,
Nagkakausap kami sa sala habang si Elaine ay nasa kwarto o nasa trabaho. Wala namang mali siyang usapan naming dalawa. Tungkol lang sa trabaho niya abroad, sa pamilya niya, sa asawa niyang nasa barko. Ako naman ay nakikinig lang palagi. Hanggang isang gabi noon, Miss Love. Maagang natulog si Mrs. dahil sa pagod. Naiwan kaming dalawa noon ni Belle sa sala. Medyo maulan noon sa labas, kaya naman naisipan naming magkaping dalawa. Hanggang sa magkakwentuhan kami at napunta ang usapan sa nakaraan. Naalala po ba yung dati? Tanong niya sabay ngiti. Tumango lang ako sa kanya. Hindi ko maiwasan noon na hindi mapatitig sa mukha niya. Ang laki kasi ng pinagbago niya. Lalo siyang gumanda. Oo naman. Naaalala ko pa yun. Sagot ko. Ang laki ng pinagbago mo ah. Biro niya pa sa akin. Ako? Ano namang pinagbago ko? Tanong ko. Marami kaya? Nagulat nga ako nung makita kita eh. Ang laki-laki ng katawan mo. Tsaka, lalo kaya tang gumwapo. Mukhang magaling mag-alagang kapatid ko ah. Natawa lang ako. Ikaw din naman eh. Lalo kang gumanda. Mukhang masaya ka rin sa asawa mo. Nung sinabi ko ang asawa niya, medyo nalungkot siya. May problema ba? Alam mo, Randy, sa totoo lang, hindi ko alam. Pakiramdam ko hindi ako masaya. Alam mo ba halos bilang lang sa daliri na magkita kami. Kaya nga hanggang ngayon, wala kaming anak. Ang tagal-tagal na namin nagsasama, ang tagal-tagal na naming kasal, pero wala kaming anak. Nahihirapan kasi ako sa sitwasyon namin. Ako nasa abroad, siya nasa barko. Uuwi siya ng Pinas, nasa abroad ako. Hanggang sa lumingon siya sa akin. Doon nagsimula na muli kaming magkalapit na dalawa. Hindi man sa pisikal, hindi pa. Pero sa loob ko, may namumuunang gulo. Isang pakiramdam na pilit kong tinatabunan. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako at may asawa din siya. At alam kong kapatid niya ang misis ko. Pero sa bawat araw na nagkakausap kami, mas nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Hindi dahil may ginagawa kaming kung ano, kundi dahil may nararamdaman na akong hindi dapat. Hindi alam ni misis ang lahat ng ito. Sa paningin niya, normal lang ang lahat. Masaya siyang kasama ang kapatid niya. At ako, sa gitna ng kasiyahang yun, unti-unting nawawala sa tamang direksyon. Hindi ko alam noon na ang simpleng bakasyon na iyon ang magsisimula ng pinakamabigat na kasalanan sa buhay ko. At hindi ko din alam kung saan ako dadalhin ng kahinaang to. Dahil sa mga sumunod na araw, may mga bagay na mangyayari na hindi ko na kayang bawiin pa. Lumipas ang araw, Miss Love. Mas lalong naging komplikado ang mga araw ko. Hindi ko namalayan kung kailan ba kami nag-start na magkalapit na dalawa. Minsan nga, lumabas siya ng CR noon. Nagkasalubong kami at nagulat ako dahil nakatapis lang siya ng tawalya. Kita ko ang legs niya na basang-basa pa. Hindi ko napigilan na hindi makaramdam ng atraksyon sa kanya. Lalong-lalo na pag naiisip ko na siya ang una ko at ako ang unang karanasan niya. Para bang gusto kong ibalik ang dati. Araw-araw may dahilan para magkasabay kami hanggang sa hindi ko sinasadya. Pero palagi kong nahuhuli ang sarili kong hinahanap na ang presensya niya. At sa tuwing napapansin ko iyon, agad kong ibinabaling ang isip ko kay Elaine, sa misis ko. At ang katotohanang ako'y may responsibilidad na hindi ko dapat talikuran. Pinipilit kong pigilan ang sarili ko. Pero sabi nga ng lahat o ng nakararami, mahirap, Miss Love, na maging kalaban ang tukso. At hindi ganoon kadaling pigilan ang damdamin, lalo na kung matagal mo nang kakilala ang isang tao.
Isang linggo na noon ang nakararaan nang umuwi si Belle. May duty si Mrs. Gabi noon. Tahimik na ang buong kabahayan. Ang binan ko'y maagang natutulog. Ako naman, kakauwi ko lamang noon galing sa trabaho. Pagod ang katawan ko. Pagpasok ko sa sala, bumungad kaagad si Belle. Nakaupo at tila may hinihintay. Nagkatinginan kaming dalawa. Walang salita sa unang ilang segundo. Nagtanguan lamang kami. Pero ramdam ko agad ang bigat sa pagitan namin. Umupo ako noon sa tapat niya hanggang sa magsalita siya. Randy, mahina niyang tawag sa pangalan ko. Tumingin ako sa kanya. Sa mata niya nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Isang lungkot, kalituhan, at isang tanong na hindi niya masabi ng diretso sa akin. Nag-usap kaming dalawa, hindi tungkol sa kung anong nangyari sa amin noon, hindi rin tungkol sa kung anong pupwedeng mangyari ngayon, kundi tungkol lamang sa buhay namin. Sa kanya, sa asawa niyang palaging wala. Sinabi niya ang mga kakulangan ng mister niya, na sobrang lungkot ng buhay niya pagdating sa kama. Ako naman ay nakikinig lang. Minsan napapatitig ako sa leeg niya. Makinis at maputi, na kahit may pawis ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Kami naman ni Elaine walang problema pagdating sa kama. Pero doon niya sinabi ang mga salitang tuluyang gumulo sa isip ko. Alam mo, Randy, namiss kita. Sabi niya, diretso, pero nanginginig ang boses. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Pero bigla ko nalang naramdaman ulit. Parang may kung anong kumabog sa dibdib ko noon, Miss Love. Gusto kong tumayo. Gusto kong itigil ang usapan. Gusto kong sabihin na malito. Pero sa halip, nanatili akong nakaupo. Nakatingin sa kanya. Pilit na nilalabanan ang konsensya. Pero parehas tayong may asawa. Hindi na dapat natin to nararamdaman sa isa't isa. Tumango siya. Alam ko, Randy. Alam ko. Pero gusto ko lang itanong sa'yo. Kung may natitira pa bang tayo? Kung may nararamdaman ka rin ba ulit sa akin? Doon ako tuluyang natigilan. Kahit ngayon lang. Wala namang mawawala kung hindi malalaman ni Elaine, diba? Hinawakan niya ang kamay ko. Pagbigyan mo na ako. At ako nang bahala sa'yo, Randy. Alam kong naaalala mo ang nakaraan natin. Alam kong parehas tayong dalawa. Pati na rin yung unang beses na may naganap sa atin. Hindi mo ba na-miss yun? Sinubukan kong maging matatag. Sinabi ko sa sarili ko na lilipas din to. Na sandali lang to. Na bukas, babalik ang lahat sa dati. Pero habang magkatabi kami noon, ramdam ko ang presensya niya. Ramdam ko ang alaala ng isang relasyon na hindi ko kailanman tuluyang nakalimutan. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit noon. Ang alam ko lang, nagkatitigan kaming dalawa ng mas matagal kaysa sa dapat. At nung gabing yon, bumigay kami parehas. Habang duty pa si Mrs., nagtampisaw kami ng ate niya sa isang kasalanang kailanman ay hindi na namin maibabalik. Hinawakan niyang kamay ko noon at napunta kami sa kwarto niya. Nagkala siya ng suot niya. Ako naman ng polo ko. At doon nangyari ang hindi dapat. Sulitin na natin habang nandito pa ako sa Pinas. Pagbalik ko, tapos na rin, sabi niya. At doon na nga nangyari. Ang halik ay lumalim hanggang sa nauwi sa isang mainit na pagtatagpo. At pagkatapos noon, ngumiti siya sa akin. Salamat, Randy. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Alam mo bang halos mag-iisang taon na rin mula nung magkita kami ng mister ko. Pero gaya ng sabi ko sa'yo, ayoko namang masira ang pamilya niyo ni Elaine. Mahina niyang sabi. Tumango ako. Ako rin naman.
Pero pareho naming alam, may nangyari, kaya't sira na. Mula noon, nagbago na ang lahat. Sa bawat pagkakataon na magkakasalubong ang mga mata namin, bumabalik na ang alaala ng gabing yun. Isang alaala na pilit kong tinatago, pero alam kong hindi basta-basta makakalimutan. Doon ko naisip, kung ang isang gabi lang ay ganito na ang nangyari, paano pa kung magtagal siya? Hanggang kailan ko naman kakayaning itago to? At higit sa lahat, gaano ba kalaki ang mawawala sa akin kapag nalaman ni Eileen? Sa puntong yon, hindi ko na kontrolado ang sitwasyon dahil ang isang desisyong ginawa sa kahinaan ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malaking gulo. Isang gulo na hindi ko na alam kung paano ko ba isasara. Akala ko nga pagkatapos ng gawing yon, matatapos na rin ang lahat. Pero nagkamali ako, Miss Love. Dahil sa ilang araw pa na mag-stay ni Bella sa bahay, paulit-ulit pa na may naganap sa amin. Ewan ko ba? Siguro dahil may nangyari na, kaya siguro hindi ko na rin magawang hindian. Tuwing gabi, kapag naiisip ko siya, kay Elaine ko binubuhos ang lahat. Lahat ng gigil ko. Isang mainit na tagpo ang mangyayari sa aming mag-asawa. Minsan nga sabi sa akin ni Mrs., "Ano bang nangyayari sa'yo, babe? Ano bang nakain mo at sobra yatang pagigigil mo ngayon?" Natawa lang ako at sinasabi kong, "Gumaganda ka kasi lalo eh. Nagpapasexy ka kasi kaya ayan tuloy. Araw-araw hindi ko mapigilan." Pero ang totoo nun, naiisip ko si Belle sa kabilang silid. At kapag tulog na si Mrs., doon ako binabagabag ng isip ko dahil paulit-ulit ko pa ring inaalala ang nangyari sa amin ni Belle. Hindi dahil proud ako, kundi dahil hinahanap-hanap ko na ang pakiramdam na yun. At doon ko unang naramdaman ng takot sa sarili ko. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mrs. sa tabi ko, biglang nag-vibrate ang phone ko. Halos magulat nga ako noon. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone. Hindi ako gumagalaw sa kama para hindi magising si Eileen. Nakita ko ang chat ni Bella. Isang simpleng mensahe lang naman. "Kumusta ka? Tulog ka na ba?" Dapat doon pa lang hindi na ako nag-reply. Dapat tinapos ko na. Pero sa halip, nag-type ako. "Ayos lang. Gising pa naman ako. May kailangan ka ba?" "Wala naman, Randy. Naisip lang kita bigla." "Ikaw, di mo ba ako naiisip ngayon?" "Naiisip? Eto nga oh. Ikaw ang laman ng isip ko ngayon." "Gusto mo ba akong puntahan? Bukas lang ang pinto ko. Diretso ka na lang." "Baka kasi magising si Eileen eh." "Hindi yan. Di pag nagising siya, di idahilan mo na lang na galing ka ng CR. Halika na, habang tulog na tulog pa siya." Hindi na ako nagdalawang isip pa noon. Bumangon ako ng dahan-dahan. Nakailang tingin pa nga ako kay Elaine dahil baka magising siya. At sa pagsara ko ng pintuan naming mag-asawa, siya namang pagbukas ko ng pintuan ng ate niya. At doon, nakita ko siyang nakahiga, nakangiti sa akin na para bang kanina pa ako inaantay. Nakasando at kitang-kita ko ang kakinisan niya kahit lampshade lamang ang tanging liwanag. Hinalikan ko siya agad at doon muling may naganap sa aming dalawa. Aware akong mali ang ginagawa ko, pero gabi-gabi parang may lihim na mundo kaming binubuo sa pagitan ng mga chat namin. Mundo na kami lang ang nakakaalam. Pagkatapos pagbalik ko ng kwarto, i-delete ko ang mga message namin. May mga times na ako ang unang nagchat-chat. May magabi na siya naman. At sa bawat beses, mas bumababa lalo ang depensa ko. Hindi nagtagal, lalo kaming nagkalapit na dalawa. Minsan sa kusina, sasadyain naming sagiin ang kamay ng isa't isa. Minsan sa sala, maglalapit kami ng masyado. Maliliit na bagay lamang iyon, pero sapat para magpaalala
sa aming ginagawang lihim. Hanggang isang hapon, muntik na kaming mahuli noon. Nasa kusina kami ni Belle. Nakayakap siya sa akin at tila ba kami ang mag-asawa. Bigla akong narinig ang yabag ng paa. Boses ng biyenan ko mula sa may labas. Buti na lamang talaga malakas ang boses nito, kaya't narinig namin agad. Agad kaming nagkahiwalay. Nagkunwari kaming abala. Siya ay nasa lababo, ako naman ay nasa ref. Pumasok ang biyenan ko. Tumingin sa amin sandali tapos ngumiti. Buti na lang walang duda. Pero sa loob ko noon, halos huminto ang tibok ng puso ko. Pagkatapos noon, sinabi ko talaga sa sarili ko na ayoko na. Natitigil na kami. Nasapat na yung muntikan na yon. Na baka babala na iyon sa amin. Pero Miss Love, ilang gabi lang ang lumipas, bumalik na naman ang mga chat namin. Na para bang walang nangyari. Na para bang nakalimutan namin na muntik na kaming mahuli. Hanggang isang gabi, wala si Elaine. May bigla ang duty. Naiwan na naman kaming dalawa. Hindi na kailangan ng mahabang usapan. Hindi na kailangan ng mga tanong. Parang alam na namin kung saan pupunta ang lahat. Alam kong mali. Alam kong paulit-ulit na lamang. Pero sa gabing yon, mas pinili ko ulit na may mangyari sa aming dalawa. Kinabukasan, nagising ako na magkatabi na kami ni Elaine. Mahimbing ang tulog ng asawa ko. Walang kaalam-alam sa pinaggagawa ko. At ako, tinitigan ko siya. Iniisip ko kung gaano na nga ba kalalim ang kasalanang ginagawa ko sa kanya. Dahil alam ko sa sarili kong hindi na to aksidente. Pinili ko na magkasala. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na ito na ang huli. Natitigilan ko na. Pero bawat huli ay sinusundan pa ng isa. At ng isa pa. At ng isa pa. At habang patuloy akong naglalaro ng apoy, unti-unti kong nararamdaman na may paparating na kapalit. Dahil ang bawat lihim, Miss Love, may hangganan. At alam kong hindi yun magtatagal. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ni Belle, pabalik ng abroad, mas bumigat naman ang pakiramdam ko. Dahil alam ko sa sarili ko, hindi ko man aminin, mamimiss ko siya. At alam kong matatapos na rin. Ilang araw na lang bago ang flight niya. Tahimik na si Belle. Hindi na nga kami nagkaka-chat. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay, nag-iiwas na siya ng tingin. Na para bang pareho naming inire-ready ang sarili namin. Na para bang sinasanay na namin. Isang gabi, bago ang alis ni Belle, nangyari ang hindi ko inaasahan. Maagang umalis si Elaine para sa isang errand. Sinabi niyang babalik din naman siya. Maya-maya, pumasok sa kwarto namin si Belle. Randy, pwede bang last na? Mahina niyang sabi. Pabaon mo na lang sa akin. Gusto ko sanang tumanggi noon. Gusto kong sabihin na tama na siguro. Pero wala eh. Pumayag ako. Total, huli naman na. Tsaka isa pa, gusto ko rin naman eh. At yun ang malaking pagkakamali naming dalawa. Dahil sa pinakahuling pagkakataon, sa huling beses na sana naming pagkakamali, doon pa kami mauhuli. Hindi pa man kami tuluyang nakakarating sa sukdulan, bigla ko na lamang narinig ang pagbukas ng pinto. Randy, nanlamig ang buong katawan ko noon nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Si Elaine, nakatayo sa may pintuan. Gulat na gulat ang mukha. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga sumunod na segundo. Para bang biglang bumagal ang oras. Bigla akong nanlamig nung bumukas ang pinto ng kwarto. Tumama ang tingin niya sa amin, sa itsura namin ng ate niya. Kitang-kita nito ang milagrong nangyayari sa amin ng ate niya. Ate? Mahina niyang tawag kay Belle. Nanginginig ang boses.
Doon bumigay si Elaine. Naupo siya sa gilid na para bang nawalan ng lakas ang mga tuhod. Napahawak sa sentido. Sunod-sunod ang pagbagsak ng luha. Hindi yun luha na may tunog. Iyak na punong-puno ng sakit. Yung tipong mas masakit panoorin kaysa marinig. Bakit? Yun lang ang sabi niya. Bakit kayo? Wala akong naisagot noon. Kahit isang salita. Dahil alam kong walang paliwanag na sasapat. Walang dahilan na tatanggapin kahit anong sabihin ko pa. Alam kong mali at huli na. Lumapit si Belle kay Elaine. Umiiyak din. Elaine, nagkakamali ka. Hindi ko. Pero hindi siya pinakinggan ng kapatid niya. Tumayo si Elaine. Nanginginig ang katawan. Tumingin siya sa akin, diretso. Masakit. Punong-puno ng pagkabigo ang mata. Mahal kita. Alam mo yan. Pinagkatiwalaan kita. Hindi lang bilang tao kundi bilang asawa, Randy. Hindi siya galit noon. Hindi siya sumisigaw pero ramdam na ramdam ang sakit. Ang pagkabigo sa boses niya. Doon ko naramdaman ang bigat ng ginawa ko. Hindi dahil nahuli ako. Kundi dahil nakita ko kung paano ko tuluyang winasak ang taong wala namang ginawang mali sa akin, sa amin. Nagkaroon ng kaguluhan sa bahay. Narinig ng biyanan ko ang away, ang iyakan. Dumating siya at nagtanong. Walang naglakas loob na magsalita. Nakabihis na kami noon pareho ni Belle. Hanggang sa si Elaine mismo ang nagsabi ng katotohanan. Kahit pabasag na basag ang boses niya. Hindi nagalit ang biyanan ko. Tahimik siyang umupo. Pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa akin. Isang tinging punong-puno ng pagkadismaya. Pati na rin kay Belle. Kinabukasan noon umalis na si Belle. Hindi na siya nagpaalam. Walang yakapang naganap. Diretso siyang lumabas ng bahay, dala ang mga gamit niya. At ang kasalanang hindi niya kailanman maitatanggi. Si Elaine, hindi na ako kinausap. Ilang araw siyang iyak ng iyak. Hindi makapasok sa trabaho, hindi makakain ng maayos. Minsan, naririnig ko siyang humihikbi sa gabi. At bawat tunog noon, parang pirasong humihiwa sa puso ko. Sinubukan ko, Miss Love, na magpaliwanag sa kanya, na humingi ng tawad. Lumuhod ako sa harapan niya. Paulit-ulit. Pero sabi nga, may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng isang sorry lamang. Sa huli, umalis muna si Elaine at pumunta sa bahay ng kaibigan niya. Hindi pa daw niya kaya na makita ako araw-araw, na makasama ako. At dahil iba na rin ang pakikitungo ng biyanan ko sa akin, at dahil hindi ko naman bahay iyon, ginusto ko na lang din umalis at mangupahan malapit sa trabaho ko. Ngayon ay mag-isa na lamang ako. Tahimik ang lahat. Bahay, ang isip, punong-puno ng pagsisisi. Isang maling desisyon ang sumira sa lahat ng meron ako. Isang kahinaang hindi ko nilabanan. Sising-sisi ako noon na sana pala tumanggi ako. Dahil sa isang huling beses na iyon namin ni Belle. Doon natapos ang lahat. Ang nasa isip ko ngayon, may ikalawang pagkakataon pa ba ang isang taong minsang piniling maging mali? O may mga kasalanang kahit habang buhay mong pagsisihan, hindi na kailanman mapapatawad pa. Sana nga dumating ang oras na mapatawad ako ni Mrs. Kaya kung sakaling marinig mo to, Elaine, sana'y balang araw mapatawad mo ko. At bigyan mo ko ng second chance upang itama ang aking pagkakamaling yon. At nangangako ako sa'yo, hindi ko na ulit gagawin iyon sa'yo. Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-ere ng kwento kong ito. God bless po sa inyong lahat.